Bakit ba itong bansang Pilipinas, mula pa noong sinaunang panahon, ay pinag-aagawan na, pinag-iinteresan ng maraming bansa sa mundo? At maging sa modernong panahon, sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, hindi nyo ba nahahalata, mga kaistorya? Nasa Pilipinas ngayon ang sentro ng usapin sa mundo. Wala po sa Amerika, wala sa Russia, wala sa China, o sa alinmang bansa sa Europe, wala sa Canada, o sa Japan, o sa Australia, maging sa Middle East, wala. Nasa Pilipinas. Bakit, mga kaistorya? Base sa, ito analisa ko, mga kaistorya, sa patuloy naman nating pag-research, nakikita ko, sa kasalukuyang panahon na ito, ang Pilipinas ang maituturing na pinaka-importanteng bansa sa buong mundo. Guluhin mo, wasakin mo ang Pilipinas, magkakagulo ang buong mundo. Bakit? Aba mga kaistorya, hindi papahayag ang napakaraming bansa sa buong mundo na wawasakin, susugurin, gigirahin, sasakupin ang Pilipinas dahil mawawala po ang seguridad at kapayapaan sa buong mundo. Maraming bansa ang papalag dahil po sa Pilipinas. Kaya ang China, hinding-hindi niyan po gigirahin. Takot yan, girahin ang Pilipinas. Dahil siya mismo at maging ang napakaraming bansa sa buong mundo, ayaw naman nilang masira. Ayaw nilang matapos ang maliligayang kaarawan nila sa ibabaw ng balat ng lupa. Yung na ipinapakita ko sa inyo, kasaysayan yan. Diyan pa lang mismo, makikita na po ninyo mga kaistorya ang importansya ng Pilipinas, kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, mula pa sa sinaunang panahon, pinag-aagawan na ang Pilipinas. Diyan pa lang mahihinuhan na ninyo kung gaano kaimportante ang Pilipinas. Bakit natin nasabi na sa panahon na ito, ang Pilipinas ang pinaka-importanteng bansa sa buong mundo, strategically, yung location pa lang ng Pilipinas. Kung ang pag-uusapan geopolitics, nasa sentro tayo. Kung ang pag-uusapan mga kaistorya, global trade, nasa sentro tayo. Daanan tayo Kung ang pag-uusapan global dominance, nasa gitna din po tayo ng usapin dahil sa lokasyon ng Pilipinas sa globo. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga referensya. Pakishare muna po at pakilike. Ito na yung pangako ko sa inyo, mga kaistorya. Ito ay malawak na pagre-research ng inyong lingkod para maintindihan po ninyo kung gaano kahalaga ang Pilipinas, kung bakit pinag-iinteresan ito ng napakaraming bansa sa buong mundo at kung bakit hindi ito magawang sugurin, wasaking tuluyan ni China. Kaya nga binubula tayo ng China kasi gusto nilang magawa sa mapayapang paraan. Hindi nila pwedeng daanin sa dahas. Matatapos ang maliligayang araw nila sa mundo. Magpasimula po tayo dito po sa referensya ko na ito, mga kaistorya. Why China seeks to penetrate the first island chain? Bakit gustong mapenetrate, mapasok, masira, makontrol ni China ang first island chain na kung saan kabilang ang Pilipinas sa first island chain na yan? Hilira yan ng mga bansa, mga kaistorya, mula sa Japan hanggang sa may Borneo. Bakit, mga kaistorya, geopolitics at lokasyon ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito. Palakihin ko nga muna para mabasa po ninyo ng maayos. Okay, basahin po natin mga kaistorya. Ipinakikita dito yung lokasyon ng Pilipinas, mga kaistorya. Makikita mo dyan malinaw yung Mindanao. Tuloy sa ibaba. In a risky scenario for the US and its Pacific allies, China has both political and military reasons to conquer and capture Taiwan. Taiwan ang binabanggit. Pero wag ninyong makalimutan na dito ay binanggit
first island chain. Taiwan at Pilipinas ang nasa gitna ng hilera po ng first island chain na yan. Para maintindihan natin mabuti, basahin po natin mga kaistorya, no? Viewed from China's perspective, there is a natural geographic chain that hinders warships and aircraft of the People's Liberation Army from easily reaching out far from its coastline into the Pacific. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaistorya. Na itong Pilipinas, Taiwan, Japan, ang first island chain, kasama ang bansa natin, malaking harang hadlang sa harapan ng mukha ng China para malaya silang makapaglabas-pasok, makagalaw dito po sa Pasipiko. Sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko rin naman sa inyo mamaya ang mga referensya. Global dominance ang target ni China, military and trade reasons po yan. Unang-una, gusto niya pong madominate ang mundo. Laki ng inggit siguro sa Amerika, gusto niyang maungusan si Amerika. Mga ka-story, strategists call this first island chain an imaginary line that stretches from the Japanese archipelago to Taiwan and onward to the Philippines. Binanggit na yung bansa natin and eventually Borneo and Singapore straight in a conflict. One can imagine that if countries like the US, Japan, and Taiwan sighted anti-ship missiles and air defense systems on land and sea mines and submarines in the straits through the first island chain, then the People's Liberation Army, yan po yung armed force po ng China, would be hard-pressed to penetrate it. Indeed, it would be perilous. Alam ng China yun. Nasa alanganin, nasa delikado ang sitwasyon po nila kung sakali po mga kaistorya na magkagiyera dahil po sa first island chain. Kasi nakukulong sila ng first island chain Hanggang dyan lang po sila sa South China Sea. Kaya sinusubukan nila at sinisikap nilang mawasak itong first island chain at makontrol nila ang Indo-Pacific region at malayang makagalaw hanggang sa Pasipiko. Ipapakita ko sa inyo, hindi lang po sa South China Sea talaga ang tinatarget ni China. Yung mga military bases nila, na-research natin, mga pasekreto pa nilang ginagawa. Pero naispatan ng satellite na research po natin hanggang sa Africa, sa Cambodia, mga kaistorya. At sa Mischief Reef, dyan sa South China Sea. Ipapakita ko sa inyo para patunayan ang sinasabi ko po sa inyo. China is well aware of this conundrum. Ano ba yung Ibig sabihin kasi nito parang puzzle. Mga kaistorya, isang napakahirap na sitwasyon na hindi nila mahanapan ng solusyon. Admiral Leo Waki, the father of the PLA Navy, referred to this string of islands as a metal chain. Tingnan ninyo, as a metal chain umano, isang bakal na kadena umano, restraining Chinese aspirations, hadlang umano sa mga hangarin o ambisyon ni China. Matibay pala mga kaistorya talaga itong kinabibilangan ng lokasyon natin, itinulad ng Chinese mismo, mataas na opisyal ng militar ng China, na itong kinabibilangan natin, yung first island chain ay gaya umano ng isang tanikala o kadena na bakal. Breaking the island chain. Wasakin, sirain ang island chain na isa nga po dyan ang first island chain na kinabibilangan ng Pilipinas, palakihin ko. Ganyan na lang. If China is to become a world power, Beijing must first become the dominant power in Asia, writes Joseph E. Fallon. Hindi ko na-research kung sino si Joseph E. Fallon, pero malamang prominente, kilalang tao dahil binanggit at ginamit na referensya. Pag na-research ko pa, hahaba kasi ang discussion natin, magiging boring. Bago umano maging world power o nangungunang bansa o pinakamalakas na bansa sa buong mundo, si China, kinakailangan muna nilang maging dominante o maging pinakamalakas sa buong Asia. Diyan pa lang sa first sentence na yan na mahihinuha na natin. If China is to become the dominant power in Asia, excuse me, Beijing must
first break a maritime containment imposed by the three island chains created by the US during the Cold War. Alam niyo, mautak si Amerika. Naggawa niyang gawing allied countries. Unang-una na ang first island chain. Mayroon kasing second island chain pa at saka third island chain. Pero hindi tayo lalayo, kasi baka humaba ang discussion natin. Kinakailangan munang masira ni China itong mga island chains na ito. Pangunahin ang first island chain na siyang nakaharap talaga sa baybayin ng China. Kailangan muna nilang wasakin yan o sirain yan bago nila madumina o bago sila maghari-harian sa buong Asia. These chains described by Chinese authors as barriers. Kaya nga sinabi ko sa inyo, harang yan sa harapan ng mukha ni China. That China must penetrate to achieve freedom of maneuver in the maritime domain. Para malaya nga sila makapaglayag at makapaglabas-pasok from South China Sea to West Pacific have become benchmarks that in many ways define the field of play as China's regional maritime power expands. The first island chain, the most important of the three. Kasi diba sinabi ko may three island chains, first, second, and third, no? Sa tatlong island chains, umano na yan. Yung first island chains, ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga. Kaya nga ang Pilipinas, nasabi natin, isa o ang pinakamahalagang bansa sa buong mundo. Bakit? Binanggit kanina Taiwan, pero nawala na po ang focus ng usapin sa Taiwan, nasa Pilipinas na dahil sa foreign policy po ni PBB. Hindi niyo napapansin, hindi niyo nahahalata. Maraming bansa na ngayon, nakapokus na po sa Pilipinas at sa South China Sea. Nagmamaritime, joint maritime exercise pa nga, di ba? Mga kaistro, mga allied countries natin. These chains described by Chinese authors as barriers that China must penetrate to achieve freedom of maneuver in the maritime domain have become so on and so forth. The first island chain, the most important of the three, is 700 nautical miles off the coast of China and extends from the Kuriles to Japan, to Ryukyu, to Okinawa, to Taiwan, to the Philippines, to Malaysia, and encloses the East China Sea, or East and South China Sea. From here, the US could could blockade China's port, neutralize China Navy, and cripple China economy. Tingnan nyo yung mga binanggit. Kanina sa taas binanggit mga kaistore, containment maritime containment. Kulob! Nakukulong ang China sa South China Sea dahil po sa first island chain, dagdagan pa ng second and third island chain. Sa pamamagitan umano ng first island chain na kinabibilangan natin mga kaistorya, ay pwede umanong harangan ng Amerika ang mga pantalan ni China. Ang binabanggit na pantalan dyan, palagay ko naval ports at saka po yung pangkalakalan nila, pang trade nila, no? Neutralized Navy o China's Navy, naval force ng China, and cripple China's economy. Pwedeng pilayin ni Amerika ang ekonomiya ng China. Sige nga, papalag si China. Nalilinawan nyo na ngayon. Yung mga sinasabi ko sa inyo sa mga nakaraan, hindi sasabak yan si China sa giyera. Takot yan. Takot po yan. Huwag kayong maniwala sa mga mouthpieces po ng China. Diyan sa mga pro-China, pinapapugi lang nila si China na ang gusto kasi nilang itanim sa isipan ng mga Pilipino para bagang bayani si China at pagkalakas-lakas ni China. Hindi po totoo yun. Ang totoong kalagayan ngayon ng China, ang laki ng problema nila. Unang-una, sa bagsak na ekonomiya nila, pati na po sa talamak na korupsyon sa gobyerno ng China. Totoo po yun. Mag-research po kayo kung kayo may time. Oo, type nyo lang. Kahit sa Google lang corruption. In the China's government. Lilitaw na yung iba't ibang referensya. Totoo po yun, mga kaistorya. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga punto, may mga basihan po. Ang sinasabi natin dito, sana may natututunan kayo. Pakishare naman po at pakilike, mga kaistorya, para malaman po ito ng ating mga kababayan. Bakit ko ito ginagawa? Ay para hindi po kayo mabola at hindi kayo mailigaw ng mga pro-China.
The second island chain extends as far as 1,800 nautical miles, so on and so forth. May binabang, basahin ko na lang mga kaistorya. Ito daw po yung second island chain, no? Kinabibilangan umano Japan hanggang Guam, hanggang Palau, hanggang Indonesia. And the third island chain runs from the Aleutian, tama ba yung pronunciation, islands, to the Hawaiian Islands, to the Line Islands, to Tonga, to New Zealand, Chinese, so on and so forth. Beijing is building its Blue Water Navy. Pasimplihin na lang Navy kasi yung Blue Water magpapalito pa yan sa mga manonood eh. Ship by ship, port by port, China's over the past 2 decades been assembling one of the essential engines of global power, a modern Navy. Totoo yun. Ang laki po talaga ng kontribusyon ng Navy sa puwersa ng isang bansa. Totoo yun, mga kaistorya eh. Ang problema, mga kaistorya, nitong si China, oo, pinakamarami sila ang bilang, pero hindi po sila yung pinakamalakas na maituturing at hindi sila yung pinaka-high-tech. Totoo yun ha. Baka kasi may mag-rebuttal na naman dyan na mga pro-China. China is establishing or seeking to establish an archipelago of naval bases sprinkled across the Indian and Pacific Ocean. Hanggang dun po yan sa may Red Sea, hanggang sa may Africa, hindi lang dito binanggit. Makikita po natin mga kaistorya dito sa mga susunod kong referensya. Kasi ako hindi ako kumukuha lang ng isang referensya eh. Marami mga kaistorya. In the Indian Ocean, Beijing has established a chain of bases referred to as a string of pearls that stretch from China to Thailand to Myanmar to Bangladesh to Sri Lanka to Maldives to Pakistan to Djibouti. Ayan na nga. Sabi ko sa inyo, hanggang Africa yung Djibouti, Africa po yan. Mga kaistorya. China, ito, dinideny nila ha. China denies they are military bases. Yun, di naman talaga nila aminin. I-deny talaga nila. Sinisekreto nila yung ginagawa nila eh. Insisting they are conventional shipping facilities designed to connect, so on and so forth. Pero ang totoo, natuklasan through satellite images, mga intel reports din. Military base, mga kaistorya. Tuloy. The naval bases in fact constitute Beijing's own island chain. Gumagawa pala sila ng sarili nilang island chain sa pamamagitan po nung ikinakalat nilang military base sa iba't ibang bansa. Naghahanap sila ng kakampi. Naghahanap sila o nagpupundar na sila kung sakali ng pang-counter. In addition, so on and so forth. In the Pacific Ocean, Beijing initial strategy concentrated on South China Sea, a body of water that encompasses several hundred small islands, reefs, so on and so forth. Bypass na naman ako mga kaistorya ha. Beijing then focused. Tingnan nyo, nag-focus daw po sila. Nagsentro umano sila, tumutok sila. Nawasakin umano ang first island chain in establishing a presence in the Western Pacific. Dito po sa may Solomon Islands, may security pact na po sila kung hindi po ako nagkakamali. On August 2, 2013, the 86th anniversary of the establishment of the People's Republic of China, China held a joint sea exercise with Russia, Chinese wars sa Pacific. Pumunta na sila, mga kaistorya. So on and so forth. China may be planning overseas naval bases in Asia and Africa, say analyst. Ito na po yung na-research ko. Kahit i-deny ng China, satellite images po yan, mga kaistorya. Yan po yun. A satellite image from Black Sky showing a base under construction in Ream, Cambodia, which analysts believe will be used by Chinese Navy. See? Military base ng China. China's military may be planning to build a host of overseas naval bases as it hopes to protect shipping routes and strengthen its ability to resist sanction from. Ayun pala, naghahanda sila kung sakaling isanction sila ng Amerika. Sabi kanina, pwede palang pilayin ng Amerika ang ekonomiya ng China sa pamamagitan ng First Island Chain. See? Nabibilang tayo doon. Hambantota in Bantot naman ito. Hambantota in Sri Lanka, Batay in Equatorial Guinea, and Gwadar in Pakistan are three most likely locations for a naval base to establish, so on and so forth. China's People's Liberation Army Navy plan currently only has one overseas military base in Djibouti. Ay na, binanggit na yung Djibouti, mga kaistorya. Diba? Sabi ko sa inyo, hanggang Africa, nakarating na po sila, mga kaistorya. Ito pa, Djibouti, the highly secret Chinese military base revealed. Natuklasan, highly secret daw po, Chinese military base. Ayan
PLA's Naval Base Dorali, Djibouti. Yan yun, mga kaistorya. Paliitin ko nga, pwede na yata ang paliitin. Yan yun, oh. According to Maxar satellite images analyzed by Preligence, China's first overseas military base is rapidly gaining momentum with visits from helicopter carriers and logistics. See, ayan, Djibouti po yan, mga kaistorya. Sabi ko sa inyo hanggang Africa, nakarating na po sila. See? May sasabihin na South China Sea, Taiwan lang ito. Yung problema lang. Hindi kasi sinasabi ng mga pro-China nililihim po nila pinofocus nila. Ang isip ng mga Pilipino sa Pilipinas lang. No? Kung walang nagre-research na kagaya ni Juan Historiador, maililigaw talaga tayo, mga kaistorya. China continues its search for a maritime military presence in West Africa. Reports that China is seeking a military base in Gabon fit into a broader pattern. See, hanggang Africa, ito pa. China's secret naval base in Cambodia through satellite imagery, Riam Base. Yung pinakita ko din sa inyo kanina, ayan no? Diba? Ito pa. New photos shows China's artificial islands are highly developed military bases. Ito na, South China Sea na po ito, mga kaistorya. Sa Mischief Reef na po ito, mga kaistorya. DNR News. Yan po yun. Yan yun, no? May airstrip na po dyan, may high-tech radar system na po dyan, may mga buildings na po dyan, mga kaistorya. Buildings and communication structures are seen in artificial island built by China in Mischief Reef in the Spratly Islands. Spratly po yan. In an aerial photo taken October 25, 2022, China has progressively asserted its claim of ownership, so on and so forth. New images have emerged showing airfields and structures on some of China's artificial island in the South China Sea that have become fully militarized, according to the American commander in the Indo-Pacific. Nung una, nung nire-reclaim nila yung Mischief Reef, ang sabi ng China, hindi naman namin yung gagawing military base. Later on, natuklasan na lang, nakita na lang ng mga bansa sa mundo, nagulat na rin si Amerika, military base na. Ginamit pa nga po yan mga kaistorya ng yung image na yan dyan sa isang discussion po sa Senate Oo, Isra Akayan, a photographer with Getty Images, yun yung pinakita ko dati, obtained access to flights near some reefs and rocks that China has reclaimed and turned into military bases with radar stations, airstrips, and artillery installations. See, yan po yun, mga kaistorya. Naniwala na kayo sa sinasabi ko. Ayan na. Kaya nga sabi ko strategically, yung location ng Pilipinas, tayo ang nasa sentro. Bakit? Nakabilang tayo sa first island chain. Nasa gitna tayo ng first island chain. Kailangan wasakin umano muna ni China ang first island chain para maging ma-dominate nila o maging superpower sila o makapangyarihan sa Asia. Inunti-unti. Kung gusto ng China na maging global power, kailangan muna nilang ma-dominate ang Asia. Bago nila ma-dominate ang Asia, kailangan muna nilang wasakin ang first island chain. Nandun ang Pilipinas. Mga kaistorya. Saan nakasentro? Araw at gabi si China. Saan nakafocus? Sa West Philippine Sea. Sa Pilipinas. Oo, nandun sila sa Japan. Oo, nandyan po sila sa Taiwan. Oo, nandyan sila hanggang sa may Indian Ocean. Pero, ang pinaka-focus nila, West Philippine Sea, Pilipinas. Hindi naman nila magawang girahin, sakupin, kubkubin. Bakit? Maraming papalag na bansa sa buong mundo. Bakit? Kasi nga, sinabi ko kanina, sa analysis ko, sa nakikita ko, sa sitwasyon ngayon, Pilipinas ang pinaka-importanting bansa sa mundo kasi oras na wasakin, girahin, sugurin ang Pilipinas, magkakagulo na ang buong mundo. Concerned doon ang maraming bansa sa buong mundo, lalo na yung mga allied countries natin. Naniwala na po kayo. Yung mga referensya natin, mga istorya, mga lehitimo, ito pa. Yung pinaka-importanting katubigan na daanan ng naval force ng China
ay nasa itaas lamang po ng Luzon. Yung Luzon Strait or Bashi Channel, nasa pagitan po yan ng Taiwan at ng Pilipinas sa Luzon. Opo, mga kaistorya. Bakit ang militar ng China ay gusto umanong makontrol itong dalawang waterway na ito? Yung isa nasa may Japan at yung isa nandito naman sa Pilipinas sa itaas po ng Luzon. Doon sa Luzon Strait or sa may Bashi Channel. Bakit? Tingnan nyo yung posisyon, yung lokasyon ng Pilipinas kung bakit natin nasasabi na for a military reason or purpose, for global dominance, for global trade, for geopolitics, Pilipinas ang pinaka-importante dahil Pilipinas ang pinaka-sentro. Ito, basahin natin ha. Why China's military wants to control these two waterways in East Asia. Nababasa niyo ba? I hope nababasa ninyo. The Bashi Channel and Miyako Strait constitute critical choke points for Chinese military operations both along and beyond the so-called First Island Chain. First Island Chain na naman. Choke points daw po yan. Critical choke points. Ano ba yung choke points? Kumbaga, makitid na daanan ng naval force ang tinutukoy po dyan. Kaya napaka-importante. Bakit? Parang isang pinaka-gate na daanan papasok at palabas, walang iba. Yun lang, pinapakakitid pa. Ay yung nandoon, parehong allied countries ni Amerika. Kaya tinatarget na makontrol ni China. Kanina, ang termino ay wasakin ang First Island Chain. Ngayon, yung choke point naman or yung waterway, makitid na daanan, ay gustong makontrol ng militar ng China. China's People's Liberation Army over the past 4 years has been stepping up the operational tempo of military exercises around two strategically pivotal, ito na naman tayo, sige, pivotal waterways, the Bashi Channel and Miyako Strait that guard the exit from entry into the South China Sea, di ba? Yan nga yung pasukan at labasan ng pwersa ng Navy ng China. Oo, kasi nakukulong na nga sila ng First Island Chain, no? May Second Island Chain pa, may Third Island Chain pa, na lahat ay pawang po allied countries ni Amerika. Ay samantalang yung pwersa ni Amerika, kung sakali, no, manggagaling po sa Pasipiko papunta sa South China Sea, makukulong talaga eh. Si China, alam nila, nasa alanganing sitwasyon sila, alam yun ng China. Ay ang pinaka-importante pong puwersa sa panahon po ng gyera, naval force. Opo, totoo yun, mga kaistorya. Kasama dyan ang iba't ibang klase ng warship, aircraft carrier, mga fighter jets na nakakarga sa aircraft carrier at mga submarines. Oo, totoo yun, proven po yun, mga kaistorya, lalo na sa World War II. Yung history po ng World War II, diyan sa labanan, sa Gulpo ng Leyte, na kung saan yan yung pinakamalaking labanan sa karagatan, sa kasaysayan. Ano ang nag-contribute doon? Mga Navy, Naval Force. Labanan ng Naval Force po yun. Opo, mga kaistorya. The two waterways mark the rim of a chain or of a major archipelagos enclosing, tingnan niyo, enclosing the East Asian coastline, beginning with the Kuril Islands of the coast of northern Japan, all the way south to the Philippines and Borneo in the extreme southwestern part of the Pacific. Punta nga tayo ng Google Earth para may idea po kayo. Search po natin yung Luzon Strait muna ha, mga kaistorya. Luzon Strait. Wait. Bakit? Wait. Direction lang natin. Tingnan ninyo ha, Luzon Strait. Ayan o. Ayan, wait. Kasi nag-zoom in na eh. Wait. Luzon Strait. Andito daw po ang Luzon Strait ha. Andito daw po. Dito raw po. Sa may itaas ng Babuyan Islands, no? Magkalapit lang. Bashi Channel at Luzon Strait. Ngayon, ang search naman natin, mga kaistorya, ay itong Bashi Channel. Wait, nag-wrong spelling ako. Ayan siya. Ayan po yung Bashi Channel. Magkalapit. Oo, dyan po yan. Yan po yan, mga kaistorya. Ito,
Dati nang tinarget dito sa Fuga Island, mga kaistorya, ito, kung hindi ako nagkakamali, ito yung Fuga Island. O, yun nga, Fuga Island. Yung billion-dollar smart city ng China. Ay, kumontra si Enrile. Delikado daw yan dahil ito ay pwede daw pong lagyan ng military base. Mabuti hindi natuloy. Kung natuloy, paano na? Yari tayo ngayon kung natuloy yun, mga kaistorya. Dito po, may mga ano na po dito. May mga EDCA site na po dito at saka po sa Mabulis Island, meron na din mong presensya po ang militar po natin dyan. Mabuti na lang, hindi natuloy. Ano ho? Kung natuloy, edi paano na, mga kaistorya? So alam na ninyo ha, ito po yung South China Sea. Dito sa may Hainan province, kung hindi ako nagkakamali, Hainan ba ito? O, basta Haikou nakalagay dyan, may naval port po dyan, ang China. Nakukulong sila, tingnan ninyo, first island chain from Japan. Japan, Taiwan, Pilipinas, hanggang dito po sa may Borneo. Nakukulong si China. Tapos pagdating pa po dito sa Indian Ocean, mga kaistorya, ganun din. Kakampi din natin. Nahaharangan din si China. Nandito sa presensya po sa may Red Sea. Nandito. Wait. Mali ako. Nandito po sa may Red Sea. Ito pala yung Indian Ocean, no? Nandito po sa may Red Sea. Nandito yung Djibouti. Ayun yung Djibouti, oh. Nakikita po ninyo, nababasa ninyo. Ayun yung Djibouti. Tapos dito sa may Cambodia, where is the Cambodia? Sa may Sihanoukville. Ito yung Cambodia, oh. Yan po yun. May military base din po dyan, si China. Tapos dito sa may Spratly Island, nandyan yung Mischief Reef. Mayroon na dyan military facility po, si China. Diba? O, naiintindihan nyo na. Ngayon, mga kaistorya, natuloy natin. Furthermore, circumventing the first island chain is crucial to China's long-term plans. Pangmalayuan yung plano nila, no? For the plan to become a more expeditionary forces, a blue water navy centered around carrier strike groups, so on and so forth. See, napaka-importante, mga kaistorya, no? Napaka-importante ng first island chain at ng waterway, yung Bashi Channel at Miyako Strait. The two waterways are first and foremost seen as the PLA's most important outlets, daanan, labasan at pasukan to the Pacific Ocean and consequently of pivotal importance for safeguarding Chinese economic interest abroad. Yun pala yun. Kaya sabi, hindi lang military purpose, pati ekonomiya, trade. Yun pala yun, mga kaistorya. The first island chain is also crucial to understanding the importance of the two water passages in the event of a military conflict in East Asia. Paano? Kulong si China. Wala silang lalabasan, wala silang ibang papasukan kundi doon lang. Naiintindihan nyo na ngayon, mga kaistorya. Bakit doon sa dalawang waterway na binanggit, yung Bashi Channel at saka Miyako Strait, bakit mas importante ang Bashi Channel kung saan yun po ay nasa itaas ng Luzon, ha? Nasa itaas lang kunti ng Luzon Strait, ha? Bakit? The PLA o Bashi Channel emerges as critical waterway. The PLA wants to manage the South China Sea and the Bashi Channel is the bottleneck. Masikip kasi dyan, makitid kasi dyan, kaya tinatawag na bottleneck at saka yung isang termino na kanina, choke point, which it can prevent interference from American troops stationed in Guam in Japan. Ayun, mga kaistorya, it also easier to blockade Taiwan from the Bashi Channel than from the waters to its north. Another advantage is that Bashi Channel is deeper. Ayun, mas malalim daw po kasi sa Bashi Channel. Than the Miyako Strait is suitable for submarine activity. Ayun, and therefore, a place where the PLA can deploy strategic missile submarines in case of war and use it as a launching pad for submarine. Yun pala yun, mga kaistorya, ang importansya nun. Wait, may nakikita akong gumagapang. Ano yun? Nagulat ako, nakita ko sa gilid ng ano ko. Mata ko.